Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, pinakita na Risa Palacio na taranta na lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin to. Ito po ang balita mula po sa Daily Tribune 1 hour ago. New OBP mouthpiece just in former DTI Undersecretary Ruth Castillo has been appointed as the new spokesperson of the Office of the Vice President. Yan mga kababayan, meron na pong katapat si Yusek Castro at si spokesperson ng House of Representatives na si Princess Abante. At ito nga po si Spokes Castillo, di ba? Undersecretary po siya dati ng DTI. Ngayon po ay spokesperson na ni Vice President Sara Duterte. Nako. Kabang-abang po ito mga kababayan sapagkat we will be expecting na magkakaroon talaga dito ng sagutan. Magkakaroon po dito ng bardagulan between the spokesperson ng mga departamentong ito, di ba? Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, President Bongbong Marcos Jr. imbis ipagbawal, bukas pa si President Marcos bukas na dagdagan ang buwis ng mga online sugal. Naku po mga kababayan. Imbis na ipagbawal po ang online gambling, dadagdagan lang ng gobyernong ito ang buwis. Sa bagay, no? Yung problema nga dito, tulad ng sinabi ko last time, no? Hindi naman itong mga operators na ito ang magbabayad niyan ng mga tax na yan. Ipapataw pa rin po nila yan doon po sa mga users nila, sa mga online gamers na yan, di ba? Online sugarol. Useless lang po yan. Dapat talaga tanggalin na yan . Kasi wala namang magandang naidudulot. Biruin mo, meron na nga tayong loto. Diba? Hindi pa ba kayo paldo? Hindi pa ba paldong-paldo ang gobyernong ito sa loto? Pati itong mga online sugal ay papasukin pa. Buti sana kung yung naglalaro lang yung mga may kaya sa buhay. Pero hindi no? Mas lalo pong naa-addict yung mga mahihirap. Lalo na yung mga kabataan, mga kababayan, alam na po nila. May alam na po sila patungkol po dito sa mga online sugal na ito. Pero mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba talagang iban ang online gambling? Online sugal dito sa Pilipinas, or dapat tama ba itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na dagdagan na lang ang buwis ng mga online sugal na ito? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Senator Migs Zubiri. Sabi niya po kasi dito, sabi po dito sa balita, by Sara's 2028 bid, Mig Zubiri calls impeachment trial a witch hunt. Ibig sabihin po mga kababayan ay parang disapprove na yung impeachment trial na yan. Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri has branded the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte as witch hunt designed to derail her path to the presidency
in 2028. Yun naman talaga ang yun naman talagang lumalabas, no? Ito pong impeachment ni BP Sara, parang gusto lang nilang this is a preparation for 2028 kung sino man yung mga tumatakbong gustong tumakbong presidente. And we all know that one of this is diba, itong si Tambaluslos, mga kababayan. So, ano po ang inyong masasabi dyan? No? Dapat bang hindi na ipagpatuloy itong impeachment ni BP Sara or dapat ipagpatuloy? Pero para sa akin, wala rin naman magagawa. Kaso sayang din kasi yung oras no? Sige, ipagpatuloy yan. Ganun din naman para malaman talaga ng taong bayan kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Para sabi nga ni BP Sara ay bloodbath nga ito. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Look, Risa Hontiveros files cyber libel complaints at the DOJ versus individuals involved in the making of dissemination of the viral video of former Senate witness Michael Murillo. Aba. Di ba matatandaan yung mga kababayan last week yata yun? Correct me if I'm wrong. Last week po, nag-file po siya ng cyber libel din doon sa NBI. Ngayon sa DOJ na mga kababayan. Isa po dito si Attorney Topacio sa kanyang finailan ng complaint na ito. Cyber libel. Nako. Kung matatandaan mo sana yung mga sinasabi mo noon na Risa Hontiveros about libel, no? It is suppressing, it is oppressing the freedom of expression. Sabi mo yan, Tapos ngayon, ikaw mismo ang magfa-file ng cyber libel laban sa mga vloggers na ito. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Mukhang balat sibuyas kayata. Nagbabalat sibuyas kayata Risa Hontiveros. Tandaan mo, isa ka pong public official. No? Lahat po ng sasabihin sa iyo ng tao in relation to your work ay hindi po yan libelous. No? Basta patungkol lang sa trabaho. And do you think, dito po sa issue ni Michael Murillo, it is about her job? Yes. No? Witness mo yan It is your job. Murahin ka man ng taong bayan dyan, wala kang magagawa. Sapagkat it is in relation to your job. Huwag kang balat sibuyas, Risa Hontiveros, kasi kung magbabalat sibuyas ka, huwag ka nang tumakbo. No? Bilang kung anumang posisyon ng ating gobyerno. Kasi as long as you are a public official, may karapatan po ang bawat isang Pilipino na ikaw ay husgahan. Kasi public official ka Buti sana kung private individual ka, di ba? Pero hindi. Isa kang ang nagpapasweldo sa iyo taong bayan. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Sabi naman po ni Sir Orlando E. De Leon, ang accomplishment ni BBM ay parang kukumban ni Claire Castro. Blanco. Aba. Meron naman siguro. Sonamagan. Yan Hashtag Sonamagan. Papalapit na po kasi ang Sona mga kababayan ni President Bongbong Marcos Jr. at natanong nga itong si Claire Castro kung yung mga accomplishment, achievements ni President Bongbong Marcos Jr. Ang nasagot niya lang po ay wala siyang alam, no? Imposible naman itong spokesperson na ito. Itong Yusek na ito. Nasa communication department pero walang alam sa accomplishment at achievements ng Pangulo.
Kaya nasabi tuloy ni Sir Orlando A. De Leon na ang accomplishment ni BBM ay parang kukumban ni Claire Castro Blanco. Kasi po mga kababayan, yung ibinigay na report ni Castro patungkol po doon sa clear drug free na mga barangays ay kalahati pala noon mga kababayan ay mga blanco. Kung titingnan mo, napakakapal po. Blanco pala yun. Ayun pala, huli ka tuloy ni Ma'am Eden Santos. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, sadyang kahit tila anong pilit niyong pagtakpan ang mga tinatagong kabulastugan ng mababang kapulungan na pinamumunuan ng kasalukuyang liderato ng Kamara, ay sadyang tila hindi nyo talaga mapipigilan ang katotohanan na mismo ang siyang sasampal sa inyong mga di umano'y mga kasinungalingan. Heto ang magandang balita. Goodbye impeachment na nga ba? Tila tatapusin na sa wakas ng Office of the Ombudsman. Gumalaw na at nagbigay utos kay Vice President Sara Duterte at siyam na iba pa mula sa Department of Education at the Office of the Vice President na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng iniklamong inihain ng ilang buayang kongresista sa House of Representatives tungkol umano sa maling paggamit ng confidential funds. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, batay sa kutosang nilabas at kumpirmadong balita na nakalap ng GMA Integrated News, binigyan ng 10 araw ang respondent mula sa pagtanggap ng order upang magsumiti ng kanilang mga sagot pati na ang affidavit ng mga saksi at iba pang suporta o mga dokumento. At ang utos ay kasunod ng reklamong isinampa ng Kamara kamakailan lamang laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio at iba pa para sa mga kaso umanong kinabibilangang plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at betrayal of public trust. Tila may tuturing na ito bilang isang welcome development at least sa Ombudsman at sa Korte Suprema. May totoong due process, may sense of fairness, latagan ng mga ebidensya at pagpapatunay. Sa makatuwid, hindi na kailangan ng impeachment dahil korte na mismo ang hatol sa Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, ang ombudsman. Kaso nga lang, paalis na rin si Samuel Martires, ang ombudsman ngayon. Hanggang July na lamang ang kanyang termino bilang ombudsman. Tanong ng taong bayan kung papalitan na at mag-a-appoint si Marcos Jr. ng kanyang tauhan. Abay magiging patas pa ba kaya ito para sa Vice Presidente Sara Duterte, ang ombudsman, o maaring iakyat ng ombudsman sa sandigang bayan if ever na makitaan ng ombudsman ng probable cause ay ang sandigan ng bayan ang maglilitis sa Vice Presidenteng Sara Duterte. Natatagal pa ng taon bago makapag-render ng final decision kung guilty ba o acquitted si Vice President Sara Duterte. At kung guilty si VP Sara Duterte, halimbawa iakyat pa ng Vice President sa Korte Suprema for appeal, kakain muli yan ng taon. At baka matapos na lang si Marcos Jr. sa 2028 ay baka hindi pa natapos ang kaso ni Vice President Sara Duterte. At least mauunahan ng legal opinion ng Office of the Ombudsman ang patungkol sa confidential funds na yan at malalaman ng maraming Pilipino ang totoong lagay ng confidential funds kasabay na kung paano ito nililiquidate, kung sino-sino ang may confidential funds at magkano. Ngayong pinasasagot na ng Ombudsman at kailangan ng sumagot ng Vice President, bakit pa ba magkakaroon ng impeachment trial? Senado, mga senador, ayaw na kay BBM at hindi na matutuloy ang impeachment. Impeachment, hindi na matutuloy. Ito, pag-usapan natin. Pero Soto, sa pagka-Senate President, sino kaya ang lamado sa dalawa? Live mula sa TV5 Media Center pa rin, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ba ang usap-usapan at sino ang may numero sa dalawa?
Jiggy, halos isang buwan pa bago magbukas o formal na magbukas ang 20th Congress. Sa ngayon, wala pang eksaktong numero. Ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero? At Ang pinag-uusapan dito, sino ang magiging Senate President? Wala na ba tayong pagpipilian? Bago natin simula, napakilagay nyo dyan sa comment section sinong gusto nyo maging Senate President. Ha? Si Chis Escudero ba o si Tito Soto? Yan dalawang nagtatalo. Baka naman gusto nyo si Risa. Ilagay nyo rin din dyan. Ha? Kung sino mang Sino po ang gusto nyong maging Senate President, mga kababayan? Tulad nga po ng sabi ni Coach Ole, no? Si Hontiveros, pwede rin. Pwedeng ilagay sa inodoro. Bigyan po natin ng tsansa. Si Senator-elect Rodante Marcoleta. Huwag lang yung dalawa. Bakit ba nakafocus lang kayo sa dalawang yan? Sino ba ang dalawang yan, mga kababayan, di ba? Yung isa, former Senate President na. Yung isa, present Senate President. Hindi ba pwedeng palitan niya ng bago? At katulad ni Senator Rodante Marcoleta, ang ipalit po natin. Yan mga kaibigan natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.